V5. Ligtas na naglanding sa NAIA kanina ang eroplano ng Philippine Airlines galing Amerika na nakatanggap umano ng bomb threat. Pero ang ilang pasahero di naiwasang mainis sa perwisyong inabot. Ikwento mo, Jeff Caparas. Pasado alas 7 na umaga kanina, dumating na sa bansa ang Philippine Airlines flight na napabalitang may banta ng bomba. Mahigit 4 na oras ding na-delay ang flight ng PR-105 mula San Francisco papuntang Maynila. Isa sa mahigit 300 pasahero si Carl. Kwento niya, kahit may bomb threat, kalmado naman daw ang sitwasyon sa San Francisco Airport. Pero nagigpit daw sa seguridad ang mga otoridad doon, kaya silang mga pasahero ang naperwisyo. It was okay because I didn't get stuck in the plane, but it was kind of a hassle. I could have been here earlier. Hindi naman naramdaman ni Aling Flor ang istorbo. Inasikaso raw kasi sila ng PAL management doon. Nagbigyan ba sila ng voucher for dinner, so it's okay. Laking pasalamat din ang dayuhang si Bob dahil ligtas siyang nakarating sa Pilipinas. Nagpunta siya rito para magbakasyon. It scared the heck out of me. I was not gonna come. Panawagan niya sa PAL. PAL management, you know what? There should be a traveler's bill of rights that if they don't want to go on a plane because of a bomb threat, they should be reimbursed their credit card. No questions asked. Dahil sa insidente, humingi ng paumanhin ng PAL. Jeff Caparas, News 5. Timing namang nagpasiklaba ng mga bomb squad ng Philippine National Police at Philippine Army sa kauna-unahang bomb countermeasure competition sa Campo Crame. Ang labanan, pagalingang rumisponde sa mga bomb threat. Hinamo ng mga bomb teams na i-defuse sa mga nakatanim na bomba sa loob mismo ng 15 minuto. Pero di lang pabilisan ng labanan, dapat tama at ayon sa safety measures ang pag-neutralize sa mga bomba. Sabi ng PNP, baka makakuha rin sila ng iba't ibang tips na magagamit sa aktual na pagresponde sa mga bomb threat. Pinagbobotohan na ng Senado kung ipapakontempt na at ididetine ang mag-asawang Jacinto at Erlinda Lingot dahil sa hindi nila pagdalo sa pagdinig sa umano'y korupsyon sa Armed Forces of the Philippines. 9 na boto lang ng mga senador ang kailangan para maipakulong ang mag-asawa. Andrea Bautista, ikwento mo. Therefore, I'm asking the doctors of the Senate to go post-haste to examine the Ligots. If they're not, I regret that we will exercise the power of the Senate to see to it that no one can make a fool of this Senate. Ito ang pabungad ni Senate President Juan Ponce Enrile sa pagdinig kanina ng Senado sa umano'y korupsyon sa AFP. Absent na naman kasi ang mga ligot. Ang dahilan, ayon sa kanilang sulat, may trangkaso si Mister, nagpalpitations at may gastroenteritis naman daw si Mrs. Kaya mismong Senate doctor na ang pinapunta sa bahay ng mga ligot. Ang nadiskubre niya, But both could have attended. Both could have attended. In other words, it was what? Ribonitis. sa check-up ni Dr. Blancia, lumalabas na pagaling na sa diarrhea si Mrs. Ligot. Kahit halatang ninenerbyos, normal naman ang kanyang BP. Hindi naman nilalagnat na sintomas dapat ng trangkaso si retired General Ligot. Bagamat hindi raw matiyak ng Senate doctor kung namemeke ang mga ligot, mukhang napuno na ang mga senador. Being chairman, I will recommend that they be cited in contempt and their detention order be... Sana this would have been our last hearing. Bukod sa mga ligot, no-show din sa pagdinig sina dating AFP Chief Roy Cimatu. Nauuwi ng probinsya para alagaan ang may sakit na ama at AFP Budget Officer Colonel Rafael Llano. Si dating AFP Budget Officer Colonel George Rabusa tuloy naman sa pagtestigo. Dinawit ang dati niyang Deputy Budget Officer na si Cirilio Thomas Donato Jr. na umano'y tumulong sa kanyang pagmanipula ng pondo ng AFP. Bukod sa Honda Civic, tumanggap din daw si Donato ng di bababa sa 100,000 pisong monthly allowance. Pero tinanggi ni Donato ang mga paratang ni Rabusa. Was there ever an instance that you converted this allotment advice into cash? We do not convert, Your Honor. Alam mo, Colonel Donato, you are under oath. Bakasyon na ang Senado ngayon, pero kapag nakakalap ng sapat na boto, kanselado ang bakasyon ng Blue Ribbon Committee at magpapatuloy ang hearing sa AFP corruption. Andrea Bautista, News 5.
At nakaboto na nga po ngayong hapon ang mga senador. Cited for contempt na ang mag-asawang Ligot. Inilabas na ang arrest order laban kay former General Jacinto Ligot. Hindi muna aarestuhin si Mrs. Erlinda Ligot dahil may sakit pa ang ginang. Baho ang amoy sa kalawakan. Kaming superhero! Galaw ay exciting! Yes! Aming mga stunts! Talagang may dating! Huwag lang sasablay ng lalong umigting ang buhay ng isang superhero guwaping! Unahin ang stunts na puro pamatay, sa aking palagay puro buwis buhay. Naku po Diyos ko na oras na sumablay, sila'y tatanghaling malamig na bangkay. At meron din namang mga sports-minded. Ito'y dedicated para sa'yo kapatid. Kanilang mga trips sadyang kakabilib. Sa huli meron pang lumakad sa tubig. Classmates, trivia time na tayo tungkol sa mga stunts. Alam nyo ba, ang sikat na action movie star na si Jackie Chan mismo ang gumagawa ng kanyang mga stunts sa mga pelikula niya? Kaya naman tinagurian siyang bilang one of the best stuntmen of all time. Muntik na rin siyang mamatay habang ginagawa ang isang eksena sa pelikulang Armor of God. Tatalon kasi dapat siya mula sa pader papunta sa isang sangay ng puno, pero nagkamali siya ng galaw. Ang ending, naglanding ang kanyang ulo sa sementadong sahig. Ayun, crack ang bungo ang kanyang napala. Kaya kinailangan niyang mag-undergo ng emergency brain surgery dahil sa insidente. Isang taon, siyang nagkaproblema sa pandinig. Wow! At paalala naman sa mga, siyempre, sa katulad kong nagmamagaling na nagpipiling waping. Baka naman ng totoo mukha kayong matching. O, ayun ang maniwala. Subukan nyo mag-picture habang humahatching. Dito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng edukasyon, leksyon, informasyon. At sa lakot ko'y nahulog pa doon. Pulutin mo na ngayon. Dito lang yan sa aksyon. Woo! Susunod sa aksyon, Ambassador ng China sa Pilipinas. Iginiit na wala nang magagawa para iligtas ang 3 OFW sa Bitay. Pamilya ng isa sa mga Pinoy may isang hiling. Mga embahada sa Japan, isa-isa nang nag-aalisan. Susunod na kaya ang embahada ng Pilipinas? Supply ng tubig sa Tokyo nagkakaubusan na. Malacanang posibleng habang masama sa mga gusaling guguho kapag nilindol ang Metro Manila. MMDA may tips sa mga driver ng bus at jeep sakaling lumindol habang sila'y namamasada. At pagtalik o sex, nakamamatay daw? Alamin sa aming pagbabalik.